sa lahat po ng bago pa rin, second timer, wini-welcome po mga bagong balik, wini-welcome din po namin. Praise the Lord. Welcome po sa ating church. And indeed, the Lord is good. Sino po nag-enjoy sa presence ng Panginoon? Hallelujah! Woo! Praise the Lord. Napakabuti niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Kanina gusto ko na after ng praise and worship tumakbo na sa stage, excited na ako eh. Pero meron pa tayong prayer for the nation. Kaya minsan timpi muna at sabi ko sige tapusin muna natin yung programa bago ako pumunta na sa harapan dahil gusto ko nang idiretso na eh. Kumbaga ando na yung momentum natin sa worship. Sabi ko itutuloy ko na agad yung preaching. Amen. Pero purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Kung kayo man po ay naka-tune in sa Facebook, i-share nyo po sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga pamilya para sabay-sabay po tayong makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Yung excitement ko kanina talaga naman. Ang ating pong topic ngayon is, ayan, sige po. Sige po. Let's bow our heads and let's just have a short entrust po natin ang salita ng Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this opportunity. Muli, nandito kami para pag-aralan ng iyong mga salita. Panginoon, ang iyong makapangyarihang salita. Lord, we just declare, O God, that your words will come alive in our lives, O God. Baguhin mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Na kapag kami nasasaktan, kapag kami natatamaan ng iyong salita, dahil nais mo kaming magbago, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Lord God, itago mo ako sa iyong likuran. Lord, let the words that come out of my mouth, Lord God, Lord, tunay nga, Panginoon, it will not return to you void, but it will accomplish the purpose, Lord God, for which you have sent your words, O God. Thank you, Lord Jesus. Every heart, Lord, na naririto, ay Lord God, tunay nga, babaguhin mo, Panginoon. Ang mga pusong, Lord God, a heart of stone, Lord God, will be turned into a heart of flesh so that we will be, Lord God, corrected, we will be instructed, and we will be, Lord God, taught with the powerful words of God. Marami pong salamat. Ito pong aming samot dalangin in Jesus' mighty name. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Woo! Praise the Lord! Sino ba naman hindi excited kung ang pag-uusapan naman natin ay ang author of generosity? So, ang ating topic ngayon is practicing generosity in our times. Bakit po generosity ang pag-uusapan natin? Kasi ang Panginoon na ating pinaglilingkuran from the very beginning ay kilala po natin siya bilang very generous God. Amen. Pansinin po natin, wala naman pong ibang lahi dito, no? Sa Tagalog po tayo ngayon. Wala. Amen. Praise the Lord. Meron ba? Meron ba tayong hindi makaintindi ng Tagalog? Ayan. Sa Tagalog po tayo ngayon. Sino ba naman hindi mai-excite kung ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay napaka-generous? Sino naniniwala generous ang Panginoon natin? This very life that we breathe, etong life, etong air na hinihinga natin, kung hindi baga ibinigay ng Diyos sa ating libre, magkano ang oxygen? Sino ang mga nagtatrabaho sa dito sa hospital? O meron tayong mga dealers, med reps. Gaano kamahal? Gaano kamahal ang oxygen? Sister Katie, gaano kamahal ang oxygen? Ano yun? 20 BD. 1 litro. Ilang oras yon? Halimbawa, walang hininga ang tao. Magbabayad siya ng oxygen para huminga. Sa 24 hours, bigyan mo ako ng quote. Bigyan mo ako ng quote. 24 hours, gaano kamahal ang iyong oxygen? Diba? Hindi, mag-calculate tayo para alam nyo kung magkano yung hinihinga ninyo bawat araw.
Okay, sabihin na natin, yung minimum lang. Okay, doon tayo sa minimum. At pepresyuhan natin ang hininga natin. At mag-calculate tayo ilang taon ka na ngayon. Magkano? O sabi, 20 BD one day. Hindi, tama yon o masyadong mahal na yon. Yung 20 BD, ilang araw ko na yon. Kung ako halimbawa, mag-o-oxygen. Huwag naman, in Jesus' name. Halimbawa lang, mag-usap tayo ng 3 to 4 days. 20 BD. 3 to 4 days, 20 BD. I-calculate nyo. So, 5 BD per day. Okay, 5, magkano? Okay, 5 BD per day. Per day. Okay, mag-calculate tayo. 365 days times 5 BD. 1 year po yon. Sige, calculate. Calculate tayo. Mga ano dyan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sa ilang taon mong nabubuhay sa mundong ito with 5 BD per oxygen, ilang taon ka na ngayon? Sino yung pinaka-bata? Baliktarin natin. Sino ang pinaka-bata dito? Calculatein mo, 5 BD per day. ilang BD na, ilang libong BD na ang binigay ni Lord sa'yo? 5, hindi. Sa'yo. Okay. Kaya mo bang kitain yon sa Bahrain, sa yung habang ikaw ay are you with me? Sa isang sa isang taon lang. 1/8 sa isang taon sa'yo. Halimbawa sa'yo, okay. So, isang taon. Oo. 5 BD sa 365, may 1/8. So, kaya pa, yung sahod ko, pero alam niyo yun, praise the Lord. Sabihin mo, praise the Lord. Salamat sa hiningang libre! Woo! Hallelujah! Kaya pag nag-hospital visitation tayo, isipin ninyo yung mga pasyente na kung ano-ano yung pinagdaraanan nila. How much? Wala nang libre sa Bahrain. Dati libre ang hospitalization, wala na po. Bawal magkasakit. Alagaan ng katawan kasi mahal ang magkasakit. Mahal na po ang Salmania Hospital. Are you with me? What I mean about teaching this generosity in our times. Kailangan po nating practicein ng generosity sa panahon natin ngayon. Why? Because the God that we are serving is a very generous God. Kung gusto kanyang mabuhay hanggang ilang taon, what it is with me, hindi naman ako si Lord na makipagkontrahan ako kay Lord. Lord, na po, tama na po, He has lived a good life. Huwag mo nang i-extend ang buhay niya. Gusto ni Lord 75, 80 years old, 85. Only God knows when your time will be. Amen. Nung si Papa po ay namatay, ang sabi po ng madam ko nung natakbo sa hospital ang Papa ko, sabi ng madam ko, God knows when your father will go home. Huwag kang mag-aalala. Ibig sabihin, kasi ang sa akin, nasa hospital na si Papa, nagkakaroon na ako ng fear. Sabi niya, God knows when He will go home. You pray that He will not die immaturely. Yun ang tinuro sa akin. Pray that He will not die immaturely. Ibig sabihin, hindi siya mamamatay ng biglaan na hindi pa panahon niya. So, yun ang prayer ko, Lord, let your will be done sa pag-uwi ng Papa ko sa'yo. Alam ko, uuwi rin siya sa Panginoon. And God is faithful. Nakauwi kaming magkakapatid ng, na una si ate, tapos nakauwi din kami. And then, perfect timing lahat. Nakauwi kaming lahat na magkakapatid to pay respect, our last respect sa Papa. Nakabalik ako para sa anniversary natin. God is always perfect in His timing. Amen po ba? So, introduction pa lang po yun. So, last week, ang recap natin is the topic, whom the Lord has set free is free indeed. So, topic natin last week, kapag ikaw pinalaya ng Panginoon, pinalaya ka na. Amen! Hallelujah! Huwag ka nang babalik sa pagiging alipin ng kasalanan kasi pinalaya ka na. Amen! And so, pag pinalaya ka, sino ang unang nagmamahal ng todo sa Panginoon? Yung mga pinalaya, yung mga
makasalanan pero pinalaya ng Panginoon. Sila yung todo-todong magmamahal sa Panginoon. Kasi sabihin nila, Lord, hindi ako karapat-dapat, papunta na ako sa impyerno, pero dumating ka para ako'y isalba, para ako'y isave. That's why our topic for today is practicing generosity in our times. Let us look back. Gaano ba kabuti ang Panginoon sa atin? Tayo na makasalanan, niligtas niya po. Hallelujah. Praise the Lord. James 1:17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Ang sarap ng salita ni Lord. Every good. Amen. Good, sabihin mo. Good gift. Good na nga, gift pa. Siyempre, pag gift, di ba, pag niregaluhan ka, ay, ang sarap ng pakiramdam, niregaluhan. Ikaw ba naman, ibibida ko na, last day ng pasukan kahapon ng mga bata, aba, praise the Lord, hallelujah. Ako'y nakatanggap ng mga good gifts. Ikaw ba naman nakatanggap ka ng BD60 gift card? Aba, mamaya may humabol, BD70 gift card. Aba, praise the Lord. Sabi ko, Lord, konti na lang. Yung gusto kong mabiling telepono, mabibili ko na. Sige pa, Lord, sige pa. Abay, kanina may tumawag sa akin, sabi, Benny, may binigay na gift card. Hati-hati tayo. Meron ka pa. Praise the Lord, konti na lang. Hindi ko alam kung magkano yung laman ng gift card. Pero may konti pa. Mabubuo ko na yung binubuo ko. Sabi ko, grabe si Lord. Every good gift. Amen. Meron pa. Sabi ko, grabe, nabibless ako kay Lord. Nilagay ako ni Lord sa isang kumpanya na although toxic din, maraming pressure. Pero kapag sa panahon naman, na bigayan na ng regalo. Ngayon, katapusan ng school, nabibless ako. Ayan. Nabibless ako kasi meron silang binibigay, hindi para I'm not boasting about, kundi praise the Lord, na-overwhelm ako kasi alam ni Lord yung pangangailangan ko. Amen. At bukod pa, higit pa sa pangangailangan ko, yung ibinibigay ng Panginoon. Every good gift, ano pa lang yun, material pa lang yun. Maliit pa lang yun compared sa ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kaya lang, binibigyan ko lang kayo ng vivid example para maintindihan ninyo. May nagbigay pa sa akin ng earring stud na, alam nyo, mga may kaya yung mga magulang. So, hindi lang biro yung presyo ng mga binibigay. So, purihin ng Diyos. Amen. Every good gift and every perfect gift. Hallelujah! Woo! Kanino galing ang perfect gift? From above. Hello, sa mga may asawa dyan, perfect gift ba yung asawa ninyo na binigay ni Lord? Thankful ba kayo? May bagong kasal sa atin, bagong balik. Perfect gift, Brother Raymond. Perfect gift. Aba, higit pa sa pinagpipray mo, kayang ibigay ng Panginoon. Galing saan? From above. From above. Amen. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? From above, antayin mo yung from above. Amen. Sa mga nag-aantay at ang tagal-tagal na nang inaantay, mga dalaga dyan, mga binata, from above. From above. Amen. May nag-usap-usap ang tatlong widow dito. Sabi, mga dalaga pa daw sila. Tama naman, dalaga naman. Every perfect gift is from above and comes down. Amen. Makinig kayo maigi, very literal Comes down, hindi nananatili sa above. Comes down from the Father of lights, with whom, ang ganda talaga ng verse na to, nakakakilig. With whom there is no variation or shadow of turning. Hindi nagbabago ang isip ng Panginoon. Pag ibibigay niya sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Hahanapin ka ni Lord, nasaan ba si Benilinda? Nasa Bahrain, ipapadala ko sa Bahrain.
rin. Grabe si Lord. Amen. Hahanapin ka ng blessing kasi naglilingkod ka sa Kanya. Are you with me? Mahal ka ni Lord. Sabi mo sa tabi mo, mahal ka ni Lord. Natutulog mahal ka ni Lord. Grabe. Alam niyo, bungad pa lang na verse yan, ganun si Lord kabuti. Ngayon, pag sasabihin sa akin, Pastora, hindi ko naman nararamdaman yan. May God open your eyes so that you will see and you will feel that our God is faithful. Hindi lang sinasabi sa Bible, noon yan, Pastora, nung New Testament yan, iba na ang panahon natin ngayon. I'm telling you, the Word of God is faithful. Hindi po nagbabago. It's purified 7 times. Mula pa noon hanggang ngayon, maaasahan mo ang salita ng Panginoon. Amen! Woo! Hallelujah! Every good gift and every perfect. Ang ganda, very, anong word Every. Bawat. Amen. Bawat good gift. Every good gift and every perfect gift. Kumbaga, inisa-isa. Kung iintindihin nyo yung grammar, napaka individualized, hindi siya yung parang generalized. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down. Hindi na natili sa langit, bumagsak. Amen. From, kanino galing? Sa ating pong Panginoon, Ama na nasa langit, Father of lights. Amen. Ibig sabihin, alam niyo yun, He's Father of light. Amen. He's a God of light. Hindi siya darkness, with whom there is no variation of shadow of turning. Hindi nagbabago ang isip. Ang Panginoon natin, mabait ngayon. Bukas, wala sa mood, mag-bless sa'yo. Hello? Are you with me? Diba? Hindi siya nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpakailanman siya ay tapat na Diyos. Mula nung isinilang ka hanggang ngayon, buhay ka, humihinga, He is faithful, He has no shadow of turning, na biglang at your 25th years old, hindi ka na mahal ng Panginoon. Hindi ganun Amen po ba? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. Hindi po nagbabago. Hallelujah. Ito pa. Amen. Kung hindi pa kayo masarapan sa mga putahe, spiritual na putaheng ibinibigay ng Panginoon ngayong araw na to. John 3:16. Walang kamatayang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. It has been paid for. God, sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino mang sumampalataya, wala kang gagawin. Hindi mo gagawing magpapako sa cross at bitbitin mo rin ang cross literally mula doon hanggang doon. Hello, at binibitbit mo siya para maramdaman mo kung gaano kabigat ang iyong kasalanan. Hindi mo gagawin yon. He gave His only begotten Son. Amen? Para whoever believes, sino man ang manampalataya, hindi gagayahin mo rin para maramdaman mo. No more. Hindi ganon ang sinabi. Huwag mong gagayahin. Tapos na. It is finished. It is done. What you will do, believe. Hallelujah. Kapag nanampalataya ka, hindi ka mapapahamak. Magkakaroon ka ng everlasting life. Sino gusto ng everlasting life? Purihin ang Diyos. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. That's what I call yung sobra ang generosity ng Panginoon sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Gaya nung kinakanta natin kanina, napakabuti niya. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya niyang ibigay lahat-lahat kahit ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin. Kayo ba, kaya niyong ibigay ang anak ninyo sa Panginoon? Kaya niyo ba? Bitawan yung mga beloved ninyo. Asan ba dito si JP? JP, kaya mo mag-ibigay si Lukluk?
Kaisa-isa mong anak, tapos hihingin sa'yo, ibibigay mo ba? Napakahirap nung panahon ni Abraham. Si Abraham, tinest po ng Panginoon. Sabi niya, mag-offering ka. 13 years old na si Isaac. Dadalhin niya sa Mount of Moriah. Tapos sabing ganon, talian at gilitan at i-offering. Alam niyo, masakit para kay Abraham kasi he waited that long para magkaroon siya ng kaisa-isa niyang anak na pangalan ay Isaac. Pero alam nyo, nung panahon na i-offering na, kahit masakit sa puso ng isang magulang, binigay niya. At sa kanyang pagbigay, nakita ng Panginoon, He is willing to obey God, even to the point of sacrificially giving His one and only son, Isaac. Alam nyo, kutsilyo na, biglang sabi ng Panginoon, nagpadala siya ng anghel, stop! Itigil mo! Nakita ko ang iyong puso. You are faithful. So, nag-provide si Lord ng isang ram o yung batang tupa na nasabit ang leeg sa isang shrub doon. Pero alam nyo, in that mountain, it shall be provided. Doon sinabi ang Jehovah Jireh, God will provide. Ibig sabihin, naandun na, papatayin niya na ang kanyang anak, pero nag-provide si Lord. So, ang sarap ng kwento ng Jehovah Jireh. In the mountain, it shall be provided. And that was a replica of how Jesus Christ, the only Son, begotten Son of God, ay namatay naman. Ang baga, first si Abraham pinakitaan lang, and then eto yung totoo, si Jesus Christ, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kaisa-isang anak ng Diyos, He did the sacrificial giving para ipakadama sa atin na mahal tayo ng Panginoon. Sino naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos? Nakakakilig ang pag-ibig ng Diyos. Ako, minahal ng Panginoon. Sino ba ako? 'Di ba? Yung feeling mo na ako, Lord, Panginoong Hesus, ako, yung kasalanan ko, tinubos mo. Napakasama kong tao. Are you with me? Come to think of it, pag-iisipin mo lang yung mga kalukuhan mo. Walang nakakaalam, ikaw lang, between you and God. Diba? Nakakahiya sa Panginoon. Pero Jesus died on the cross para sa atin. Nagkakaintindihan tayo? Wala namang magaling dito or wala namang perfect dito. Wala namang pinakamabait dito. Sino pinakamabait dito? Ako nga na nagtuturo, maldita din ako sa totoo lang. I mean, I'm not worthy. Saganang akin lang. Purihin ang Panginoon. Tinawag niya ako. Siguro pag hindi niya ako tinawag na pastora, ewan ko lang, magkakapatid kaming matataray, mapangit, masagwa ugali. Purihin ng Diyos at, ay sorry naman, inandamay ako. Hindi, pero tatlo kami magkakapatid. Pero yun na, yung nature ng tao, di ba? Are you with me? Ikaw, kilala mo sarili mo, hindi ka rin naman perfect, di ba? Pero purihin ng Diyos kasi minahal niya tayo in our imperfections. He loved us and He gave. Hallelujah. Jesus para maging ransom sa ating kasalanan. Amen. Ephesians 2:8-9. Basahin po natin. For by grace. Woo! Hallelujah! For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kaya nga, hindi ako pwedeng magmalaki sa inyong harapan. It's by the grace of God. Kaya ako naligtas, kaya ikaw ay naligtas. Manampalataya ka lang sa pag-ibig ng Diyos. Hindi yung ako ang gumawa para ako'y maligtas. Not of yourself, not of myself. It is the gift of God. Woo! Ang sarap ng gift ni Lord. Not of works. Hindi yung ikaw yung magtatrabaho para sa yung salvation. Hirap na hirap ka na. Pero hindi kasi kaligtasan ko. I'm telling you, any religion that would say, ang kaligtasan mo ay good works is not of God. Kapag para makapunta ka ng langit ay manampalataya ka sa Panginoong Hesus at iba pa, hindi galing sa Panginoon.
Kasi ang kaligtasan is, tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas, meron kang eternal life. Pero kapag ang napasok mo or nasalihan mo, ay sabi nila, kailangan gumawa ka ng mabuti. Charity, yun ang papasok ka sa langit. Hindi po yung totoo. Ang totoo po ay, walang good works. Tanggapin mo yung gift of God which is salvation. Yan po yung totoong pananampalataya. Pastora, bakit tayo nag-hospital visitation? Bakit tayo gumagawa ng bags of blessing? Di ba charity yon? That's the fruit of being a Christian. Dahil mahal mo ang Panginoon, love mo si Lord, minahal ka niya, you are paying forward. Paying forward, meaning may blessing ka naman. Bakit hindi mo i-share? You're in good health. Bakit hindi ka pumasyal sa hospital at ipag-pray yung mga may sakit para sila ay gumaling? Di ba, Sister Connie? Purihin ang Diyos. Ang ating Sister Connie, Kuya Ariel ay produkto ng hospital visitation. Kung hindi pumunta ang mga kapatirang nag-hospital visit, hindi sila lalapit sa Panginoon. Amen po ba? Sabi niya ganun, lest anyone should boast, para walang magmalaki sa harapan ng Diyos. Lord, kaya ako nakapasok ng langit, mayaman ako. Nagpatayo ako ng malaking church building. Oh, that's good works. Hindi po yun magpapapasok sa'yo sa langit. Hindi pera mo ang magpapapasok sa'yo sa langit. Well, we need money para sa church. That's the tithing. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero I want you to know na it's not our good works that will qualify us to heaven. It's your faith in God kapag nanampalataya ka sa Panginoon. Amen po ba? Nagkakaintindihan? Kung hindi malinaw, mamaya pag-usapan ninyo sa care group ninyo, kung may question kayo. Amen. God is the author of giving. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Ikaw ang author ng giving. Praise the Lord. Kaya kung ikaw magbibigay, alam mo na ang sinusunod mo ay ang author ng giving. Amen po ba? Praise the Lord. Philippians 2:5-11. Are you with me? Natutulog na ba kayo o gising pa kayo? Basahin po natin ang sabay-sabay. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ano po yung ang haba kasi Sabi ganun dito, let this mind be in you, which is also in Christ. Alam nyo, ito dapat ang maging takbo ng isip natin. Si Jesucristo na God, alam nyo po, He made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Si Jesucristo na Diyos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at siya po ay naging bondservant at namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Ganun po ang ibig sabihin nitong mahaba na tong verse na to. Ibig sabihin, ibig po sabihin nito ay, ayan. Ayan, praise the Lord. Oh. Si Jesus Christ, kinuha niya yung form ng bondservant para Para ibigay po yung kanyang buhay sa atin. Nagkakaintindihan tayo? Ganun po ka-generous si Lord. Nakuha niyo na yung generosity ng Panginoon? Amen. Diretso na natin at parang wina-warningan ako at mahaba na yung kailangan ko na magbilis. Ayan. Mark 12:41-44.
Now, Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury. And many who were rich put in much. Then one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrans. So he called his disciples to himself and said to them, "Assuredly, I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood." Eto na, actual na, practical na. Si Jesus Christ umupo sa treasury malapit at pinanood niya ang mga nag-o-offering. May mga mayayaman, malalaki ang binigay. Pero may nakita siya, isang widow. Sabi mo, widow. Oh. Yung widow po kasi wala ng asawa. One poor widow. Poor na nga, widow pa, talagang walang pera. Ang widow po, patay na ang asawa. Noon po, babae ay wala pong trabaho, lalaki ang nagtatrabaho. So pag widow ka, kawawa ka na talaga. Wala kang source of income. Nagkakaintindihan tayo. Pero yung widow na yon, out of her poverty, nagbigay siya ng 2 mites. Alam niyo po yung 2 mites? Quadrons. Ibig sabihin nun, ang quadrons po is 1/64 of yung halimbawa, yung per day mo, 5 BD per day ka, 1/64. Ibig sabihin, ang liit-liit nun. Feels lang yon. Nagkakaintindihan tayo. Naghulog siya ng 2 mites, pero sabi ng Panginoon, tignan nyo itong babaeng ito na nagbigay. Yung iba, nagbigay marami, pero overflow lang nila yon, out of their abundance. Kung ikaw nga naman, libo-libo ang pera mo, tas nagbigay ka ng kahit sabi mo pang 20 BD, kung libo-libo naman ang BDs mo, kumpara naman sa wala na siya, binigay pa niya, doon si Lord na i-impress. Amen po ba? Si Lord, tinitignan niya ang puso natin. Amen. Amen po ba? When people receive Jesus, there's a change of heart. There's a change of level of giving. Amen. Nababago ang puso mo kapag nakakilala ka sa Panginoon. Your level of giving is being changed. Grabe, kuripot ka dati. Pero nung naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, how God lavishly loved you, gave Himself for you, kaya mo nang mag-bless, kaya mo nang mumugot, kaya mo nang ibigay todo para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Ayun na, medyo natatakot na sila. Giving na to, pastora. Well, tignan natin si Zacchaeus. Hindi ko nabubuklatin ang Biblia kasi may mga examples pa tayo. The story of Zacchaeus. Sino si Zacchaeus? Si Zacchaeus isang tax collector. Madugas. Bakit? Tax collector, malalaki ang collections. Pero alam nyo, nung si Jesus Christ, sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka riyan. Kasi si Zacchaeus na maliit na tao, wag niyo akong titignan, maliit na tao si Zacchaeus, umakyat sa puno. Kasi hindi niya makikita on his physical stature. Maraming tao, ang tatangkad nila, ang ginawa ni Zacchaeus, mayaman si Zacchaeus, umakyat siya sa puno para lang makita niya sa pagdaan ni Jesus. Alam niyo, nakita ni Jesus yung desire ni Zacchaeus na ma-encounter si Jesus. Kumbaga, ano lang siya parang, ano ba yun, yung ososero din? Na parang, asan na ba gusto ko rin makita ano itsura ni Jesus. So umakyat siya sa puno ng sikamoro. Alam niyo po ba? Praise the Lord. Sabi ni Jesus, bumaba ka dyan sa Zacchaeus. Ako'y tutuloy sa bahay mo. Nagbulong-bulungan. Hindi ba alam niyan na makasalanan yan? Tax collector yan? Kaya nga si Jesus pumunta sa mundong ito para sa mga makasalanan That's a good news. Woo! Hallelujah! Kaya pumunta si Lord sa mundong ito para iligtas tayo dahil makasalanan tayo. And so Zacchaeus, nalaman ni Zacchaeus ang katotohanan, nagkaroon ng pagbabago ng puso. Panginoon! Sabi niya, sinabi niya na yung treasury niya. Lord, kung meron man akong naloko, 4 times kong ibabalik yung mga
naloko ko sa kanila. Are you with me? Change of heart. Yung pagiging greedy, nangyari, naging overflow. Yung pagiging buksingero, naging karatista na siya. Binigay na niya. Sabi niya, ayoko may naloloko or alam mo yun, na take advantage. Amen. Praise the Lord. Yung babaeng, masamang babae, woman with alabaster box. Alam niyo po, isa siyang, hindi maganda ang kanyang profile na babae. Pero alam niyo, nung in-honor niya si Lord, isang taong sahod niya yung worth nung pabango. Pero in-honor niya si Lord, binuhos lang niya sa Panginoon. Amen po ba? Binuhos niya, in-honor niya si Lord. At sabing ganun, ang laking pagsasayang niyan. Hindi ba alam na ang value niyan is worth 1 year? Hindi na lang itinulong sa mga mahihirap. Sabi pang ganun. Alam niyo, si Jesus, sabi niya, you know what? Alam niya. Alam ng babaeng ito, she had a revelation na ako'y mamamatay na si Jesus at in-honor siya ng isang napaka-mabangong pabango, binasag ang alabaster box or jar para i-honor ang Panginoon. That's extravagant giving. That's worth 1 year sahod pero kaya niyang ibigay. Bakit? Nabago ang puso niya. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus ang bumago ng kanyang buhay. Ikaw ba naman, ang kaluluwa mo papunta ng impyerno, tapos nakilala mo ang Panginoon, may pag-asa sa Panginoon, at mayaman ka naman, you will honor God. Kung walang-wala ka, tulad nung babaeng balo, binigay pa rin niya dahil nagmahal siya sa Panginoon. Si Barnabas, Acts 4, hindi ko nababasahin. Alam niyo po, nung nagkaroon ng matinding sa Acts 4 revival, Barnabas is one of the outstanding. Alam niyo kung anong ginawa niya? Binenta niya yung properties niya. He brought it at the apostles' feet para walang isa man ang magkulang sa mga kapatiran. Kumain ang mga kapatiran, may mga balo na wala na po silang makain pero they were being fed. Bakit? Nag-umpisa kay Barnabas ang generous giving. Bakit? Binenta niya yung property niya para dalhin lang para sa church ay may magamit at mapakain. Grabe yung revival kapag nababago ang puso ng mga tao. Amen po ba? Matthew 23:23. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone. Sabing gano'n ni Jesus sa mga scribes, sa mga Pharisees, hypocrites! Nagbibigay nga kayo ng tithes ninyo sa mint, sa ani, sa cumin, pero nineglect nyo naman ang mas importanteng mga bagay ng law, sabi niya. Sinaano niya mga Pharisees? Sabi niya, justice, mercy, and faith. Bakit? During that time, mga Pharisees, masyado silang, alam mo yung, nagmamagaling. Okay? So, kinalimutan nila ang justice, ang mercy, ang faith. Yes, sabi niya nagta-tithe sila, pero kawawa naman yung mga ibang tao. Bakit? Nagtitake advantage sila. Ang mga Pharisees, ang mga scribes, sila yung mga, ang dami nilang mga pinapahirapan nila yung mga Kristiyano nung mga panahon na yon. This you ought to have done. Dapat ginagawa nyo pa rin without leaving the others undone. Ibig sabihin, tinutuloy nyo pa rin yung justice, mercy, and faith, at higit sa lahat, yung pagbabalik nyo ng tithes and offering. Si Jesus Christ, hindi niya kinontra yung pagbabalik ng tithes and offering. Pero, sinabi lang niya sa mga Pharisees, huwag nyo naman kakalimutan ang justice, ang mercy, ang faith. Ganon si Lord kung mag-lecture sa mga Pharisees. Amen. Proverbs 11:24-25. There is one who scatters yet increases more. Wait lang. And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Ang pangako ni Lord sa Proverbs, may mga iba, sabi niya gano'n, nagwi-withhold. It leads to poverty. Kapag wini-withhold mo, kasi natatakot ka mawalan, it leads to poverty. Pero kapag ang generous soul, payayamanin ng Diyos. Hallelujah! And he who waters will be watered as well.
or himself. Are you with me? Kapag ka ikaw nagbibless, mabibless ka din. Amen. Diretso natin. Acts 20:35. Ano ba? Ayun. Basahin natin. Mabilis na to at patapos na. I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak and remember the words of the Lord Jesus that He said, it is more blessed to give than to receive. Amen. Pangako ni Lord dyan, mas masarap maging blessing kesa receive ka ng receive. Ano kayang matatanggap ko? Ano kaya ibibigay sa akin? Hindi, baliktad na. I want to bless. I want to give. Alam niyo, purihin ng Diyos, nakakilala kami ng maaga sa Panginoon. Pero natutuwa din naman ako na ang mga magulang ko ay mga generous people. So hindi ko masyadong maintindihan yung pagiging yung matipid, hindi. Mahirap din naman kami nag-umpisa, pero yung generosity ay sa pamilya namin. So purihin ng Diyos sa mga magulang na nag-i-inculcate ng pagiging giver sa mga anak. Kasi naa-adapt ng anak. Amen po ba? So, kung giver ang magulang, giver din ang anak. Kasi nakikita di ba po, mami? Pagka giver kayo, mga anak, mga apo, magiging giver din. Kasi ang sarap mag-bless. Sino naiintindihan? Mas masarap mag-bless kesa tumatanggap. Hindi, ano na naman kayo Hindi, ano kayang ibibigay ko? Amen po ba? Amen. Psalms 41 verse 1. Blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. Alalahanin din po natin, nung panahong mahirap po tayo, may nag-bless sa atin. Ngayon naman, it's time to pay forward. Amen. Let's help people. Baka may mga taong nangangailangan, i-bless po natin sila. May isang hospital visitation tayo, umutang sa akin ng 5 or 10 BD. So, hindi ko na yun sisingilin. Nung nakarang araw, sabi niya, Pastora, pasensya na po kayo, hindi ko maibalik kasi nasa hospital pa yung anak ko, kailangan pa. Sabi ko, hindi po, tanim na po iyon. Alam niyo, yung parang, hindi mo na kailangan pang tanggapin pabalik yung ibabayad niya. Kasi alam niyo, kailangan pa nga niya ng dagdag Pero nakakatuwa siya kasi uutang siya. Hindi siya humihingi. Sabi niya, uutang po ako. And meron siyang accountability na babayaran ko. Tapos nung hindi siya nakabayad nung araw na sinabi niyang magbabayad siya, hindi ko naman sinabi sa kanya na, sige, utang to wag. I just want to test her credibility. Alam niyo, nag-message siya, pasensya na po kay Pastor, hindi pa po ako nakakabayad kasi may pangangailangan pa, hindi pa nakalabas ng hospital. Sabi ko, tanim po yun, hindi po yun utang. Sabi ko, I just wanted to, alam niyo yung, kumbaga dumating tayo sa point na yung heart natin is really for this people. And sabi ko, kasama ang prayer ng buong church, lalo na sa hospital ministry team na pinagpipray natin yung mga pasyente natin. Amen. Psalms 37 verse 25, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Si David po, bata, tumanda, pero hindi ko nakita na ang mga anak ng Diyos ay pinabayaan ng Diyos. Hallelujah! Hindi po hahayaan ng Panginoon na ikaw ay mag-beg ng bread, lalo na anak ka ng Panginoon. Meron kaparaanan si Lord para ma-bless ka. Amen po ba? Sa mga dumadaan ng matinding pagsubok, nais ko po kayong i-encourage. Praise the Lord. Si Job, chapter 1, verse 20 to 21, and we will be closing. Pero basahin po natin. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Alam niyo kung ano yung tinatangkilik nyo? Purihin ng Diyos, puro tayo taga-Pilipinas. Dumating sa Bahrain. Binless ng Panginoon. We are naked nung dumating sa mundong ito, pero binless ni Lord. Bountiful harvest, bountiful, nagkaroon ka ng sahod, binless ka ni Lord. Amen po ba? Pero alam nyo, sabi ni Job, naked I came,
naked I shall return. Ang sabi niya, blessed be the name of the Lord. Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Bakit? Lahat ng galing sa Kanya. Amen. Kaya po, I'm just exhorting you this time. Bakit sa church maraming giving? Bakit sa church, nakakaano naman dyan, ang daming giving? Ay, ang mga examples natin, may tithing, 10%. Lilinawin ko lang, mabilis lang po ito. Ang tithing po is the basic of giving sa Bible po. So, kapag ka ikaw nabibigatan ka na sa tithing, paano pa yung giving? Tithing is just a basic. Tithing is 10% lang ng sahod natin. O lahat ng tinatangkilik natin. Kanina si Jesus sabi niya, cumin, anis, ano ba? Yung mga, mga harvest. Halimbawa ako, kinakalculate ko yung mga na-receive ko, na mga gifts ko from the school. Magkano lahat yon? Tataitsan ko yon. Kasi regalong na-receive ko yon. Tithing is just 10% of whatever we are receiving. And that's the basic of giving. Giving on top of tithes, yun po yung halimbawa, nagbigay na ako ng tithes ko pag na-receive ko yung sahod ko. Sa susunod na mga weeks, wala na akong sahod, yun yung giving ko. Magbibigay ako ng any amount that I could give on top of the tithes that I give. So our church, hindi nyo, bakit sa church na to ang daming pagbibigay? Alam nyo po ba, God is the author of generosity. Sa pagbibigay natin, wag po kayong matitisod sa church na ang daming pagbibigay, parang ang sakit-sakit na. I'm just telling you, kahit buong buhay natin, God is the author of giving. Ibinigay niya na lahat sa atin. May first fruit, ako personally, nagpo-first fruit ako, yung unang sahod sa bungad ng taon. Amen. Love gift to pastor. Alam niyo po ba, may pastor akong kilala. Mula noon, sumadsad ang negosyo niya, umangat ang negosyo niya sa sobre niya tithes. Ilalagay niya ang amount. Pangalawa, love gift to pastor. Sabi ko, bakit po may love gift to pastor? Kasi yung tithes napupunta yan sa operation ng church. Hindi yan kay pastora napupunta. Pero yung love gift to pastor, that means that goes directly to pastor. Ganun pala. Hindi ko din ine-exhort para sabihin sa inyo, magbigay din kayo sa akin. But this is, alam niyo yun, this is the flow of people who are generously involved and in love with the Lord that they even do this. Meron pa tayong Seed Power Partnership. By the way, June ngayon, anniversary. So our church will be sowing seed. Bumili po tayo ng solar system po dun sa ating camp. So may Seed Power Partnership din po tayo. May anniversary contribution tayo. Nag-drop na si Sister Apple. Hala, anniversary na naman. Are you with me? Mas maraming taniman, mas maraming aanihan. Woo! Hallelujah! Praise the Lord! And the church is also, minsan may big group tayo. May drop si Pastora, condolences. Alam nyo, it's not about the amount that you give, but the heart to give. Kahit 500 fills, kahit 1 BD, whatever that you give. But that's giving. Hindi siya binibigyan ng cap na dapat, kasi si Kuya Ariel nagbigay ng 10 BD, alam nga naman hindi ako magbigay ng 10 BD. Si Kuya Ariel yun, iba yung sahod ni Kuya Ariel sa sahod ng mga taga-Sitra. Huwag nating i-compare. Not equal amount, but equal sacrifices. Ibig sabihin, may nawala sa'yo, you gave out of your generosity. Amen. So minsan pa may calamity victims. Sabi ni Pastora, tayo po ay magtanim dito sa mga nasa lanta. Hala, ang dami ng giving. I want you to know, in our times, let's practice generosity. Because alam nyo, hindi mo madadala sa langit yan. Pag anytime dumating ang Panginoon, woo! Wala na yung mga kayamanan mo, yung mga gold bars mo na yan, hindi mo madadala sa langit. Kasi sa langit, ginto din. Lantay na ginto ang lalakaran mo. Are you with me? Diba? Kaya sabi ko habang nabubuhay ako, may I be a channel of blessing to people. Lord, gamitin mo akong daluyan. Ibig sabihin ng channel, hindi ma-stuck yung blessing sa akin. Let it flow. Na-bless ako, let it flow. Na-bless ako, let it flow. Na-bless ako. Amen po ba? Practice generosity in our times. Kahit na minsan may pangangailangan tayo, mas may nangangailangan. We tend to
give away anything that we have. And this church, nabibless po ako sa bawat isa sa atin that we are operating in a generous spirit. And let it be cultivated. Let it be practiced. Amen po ba? When it's hurting, alam nyo, masarap pa rin magbigay. Even if it's hurting. Bakit? Kasi alam nyo, ako nararanasan ko, sa tuwing nagbibigay ako, biglang dumarating ang blessing. Minsan nag-declare pa lang ako, o sige, magpapadala ako. Mamaya may blessing nang dumating. Nire-replenish agad ni Lord yung aking finances. Bakit? Nakita ni Lord yung heart ko of giving. Amen po ba? So I encourage you, church. This is JCSGO because we are following what God has told us to do. He is a generous God. Kaya tayo po'y nagiging generous din po. Ngayon kung nasasaktan ka pa, let's just come to God and ask God to heal us and to enlighten us sa mga bagay patungkol sa pagbibigay. Because He is a generous God. We are serving a generous God. Hallelujah. Amen. In times like this, I'm praying that you be promoted. Para sa mga panahong ito na maraming pangangailangan ang mga tao sa paligid natin, we will be the hands and feet of Jesus para lalo pang mabless. Amen. Ito din yung panahon, marami pa tayong mga missions na gagawin. Marami pa tayong missionaries na isi-send off. Hindi ko na nilista doon. Amen po ba? Sinong gustong tumanggap pa ng maraming blessing para maging channel of blessing ng Panginoon? Tumayo tayong lahat sa Panginoon. Tumayo tayo at sabihin natin, Lord, I want to be a channel of blessing. Lord, cultivate that generosity spirit in my heart, in my life, oh God. Paano kung lubog tayo sa utang? At sabihin natin, Lord, hindi ko naiintindihan. Let us just believe that God, in His goodness, kaya niya tayong ilabas sa ating wilderness experience, sa ating pagkakalubog sa utang, upang tayo naman ay maging daluyan ng pagpapala sa marami pang tao. Let us cry out to God. Lord, gusto kong matuto pa. Lord, I want to be generous, Lord. I want to have that heart of generosity. Dahil Ikaw mismo, Lord, hindi mo pinagkait. Hindi mo pinagkait ang buhay mo para sa amin. Para sa akin. Lord, teach me to be generous. Hindi lamang po finances. Minsan kapag generosity, ang tinapik ko ngayon is more on finances, pagbibigay. But we could always be generous pati sa ating mga oras, sa ating mga buhay. Maring wala kang finances, pero generous ka dahil may sasakyan ka, transport dito, transport doon. Hindi na nagbabayad yung mga kapatiran ng transport nila dahil nandyan ka para ibigay ang buhay mo. We can always serve God generously by all the things that we do. And God looks at our hearts. Kaya tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoon. Pabago ng puso natin. Hallelujah. Heavenly Father, nagpapakumbaba kami, humihingi ng tawad. Lord, sa mga panahong hindi namin naiintindihan. Lord, sa mga panahong kini-question namin ang aming pagbibigay, even the tithing, we are against it. Minsan, kinakausap mo kami to release it, to give. Pero Lord, nandun yung katigasan ng puso namin, Panginoon. We ask for forgiveness, O God. Na nililimitahan namin ang iyong kapangyarihan na kumilos sa buhay namin. Kapag sinasabi namin, if I release this, di ako ang mawawalan. But Lord, change our minds, change our hearts. Na tunay nga as we can never outgive you, O God. You know, church, we can never outgive God. When we give, lalong na-challenge the Lord to bless us because we are giving.
Kumbaga alam ni Lord, marami tayong pangangailangan, but we keep on giving and giving and giving until it hurts. And God, being a good Father, hindi niya tayo pababayaan sa mga pangangailangan natin. And this is a personal experience because I have seen how God moved in my financial. Sa mga panahon, kailangan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. God shows up. We serve a generous God. We serve a God na hindi siya kailanman nagkulang. Magtiwala tayo sa Panginoon natin. And let us learn to be generous in any way possible. Lord, salamat, Lord. Let your anointing of generosity, let your anointing, Lord God, flow upon this church so that we understand, Lord God, the kingdom principle, O Lord. Marami pong salamat, Lord God, sa oras na to. Thank you, Lord God, for changing our hearts. Thank you, Lord God, for moving in our midst, O God. Hallelujah. Truly, Lord, that every good and perfect gift comes from you, Lord. Lord, salamat na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay mabuti at hindi nagbabago ang kanyang isip. Lord, when you purposed in your heart to bless us mula pa beginning, Lord, till the end of this world, Lord, we are rest assured kailanman hindi kami magkukulang, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. And right now, Lord, we destroy the poverty spirit in this church, in our minds, in our lives, in our families, the generational curses of poverty, we destroy in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah! Lord, dinudurog namin ang spirito ng kahirapan sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Jesus Christ died on the cross para kami ay i-redeem even sa poverty na to. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, paggalang at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon and let us give sa ating pong pagbabalik ng tithes and offering natin. Wala na pong exhorter, nag-exhort na po ako. Meron po tayong mga sobre po dyan.